Naging usap-usapan at puno ng kontrobersya ang paggunita sa first death anniversary ng nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Aunor, matapos umusbong ang mga alegasyon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ian De Leon at Lotlot De Leon. Alamin ang mga nangyari at buong detalye sa likod ng isyung bumabalot sa pamilya ng yumaong icon. The Philippine Showbiz List presents Ian De Leon versus Lotlot De Leon. Nag-aaway ba dahil sa naiwan na mana ni Nora Aunor? Ian claimed to be the sole heir of Nora's estate. Pumanaw ang tinaguriang superstar na si Nora Aunor noong April 16, 2025 sa edad na 71 at iniwan niya ang isang kahangahangang pamana sa larangan ng pelikula at telebisyon na mahirap tumbasan. Ang kanyang mahabang career ay binuo ng mga parangal, matagumpay na pelikula at kinilala pa noong 2022 bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa pagpanaw ni Nora, naging mahalaga para sa kanyang pamilya ang pangangalaga sa kanyang pangalan, imahe at mga obra. Pinangungunahan ito ng kanyang anak na si Ian De Leon na siyang nagtatag ng One Person Corporation o OPC kung saan sakop ang Nora Aunor Enterprise at Nora Aunor Foundation bilang pagbibigay-pugay sa alaala ni Nora. Ipinaliwanag ni Ian na kinakailangan ang malinaw na structure at authority upang matiyak na ang alaala at ambag ng kanyang ina ay patuloy na mapapahalagahan ng publiko. Inihalin tulad niya ito sa mga kilalang personalities sa ibang bansa tulad nina Elvis Presley, Audrey Hepburn at Marilyn Monroe, na may organisadong sistema ng legacy management upang maprotektahan ang kanilang pangalan at likha kahit pumanaw na sila. Binigyang diin ni Ian na matagal na niyang napapansin ang hindi wastong paggamit sa pangalan ni Nora para sa pansariling interes ng ilan. Kaya mahalaga ang maayos na sistema upang maiwasan ang pang-aabuso at mapanatili ang dignidad ng kanyang imahe. Kabilang sa mga planong isasagawa ay mga exhibition, musical, fan conventions, merchandise releases, concerts at documentary series na pawang may basbas ng pamilya upang patuloy na maipakilala ang kanyang buhay at sining sa bagong henerasyon. Bukod sa pangangalaga ng kanyang alaala, mahalaga rin ang wastong pamamahala ng kanyang ari-arian upang matiyak na ang kanyang kita mula sa royalties at lisensya ay mapupunta sa tamang mga tagapagmana. May 5 anak si Nora, si Ian lamang ang kanyang biological child, samantalang ang iba ay kanyang inampon. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, may pantay na karapatan ang mga ampon, subalit nananatiling private ang detalye ng pamamahagi ng kanyang mga ari-arian. Iginiit ni Ian na ang kanyang tungkulin ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng kanyang pamilya at sa pagpapatuloy ng pamana ng kanyang ina. Binibigyang diin niya na walang layuning magbukod o magdulot ng alitan sa pamilya. Bagkus ay maisaayos ang lahat alinsunod sa kanyang responsibilidad bilang tagapagmana. Si Ian ang nagsisilbing nag-iisang direktor at presidente ng OPC. Layunin daw nitong mapabilis ang legal na proseso at maisaayos ang pamamahala ng mga karapatan at ari-arian ni Nora. Ibinahagi rin ni Ian na napag-usapan na niya ito kasamang ilan sa kanyang mga kapatid. Ian organized a mass for Nora. Nagtipon ang mga fans ni Nora na kilala bilang Noranians upang alalahanin at parangalan ang kanyang life and legacy sa kanyang first death anniversary. Mula sa kasikatan ni Nora hanggang sa kanyang huling pamamaalam, nanatiling matatag ang suporta ng kanyang mga fans na muling nagpakita ng kanilang pagmamahal sa espesyal na okasyong ito. Isinagawa ang pagtitipon sa libingan ng mga bayani sa Taguig kung saan nagkaroon ng misa bilang pag-alala na sinundan ng isang salo-salo at kapihan. Pinangunahan ang programa ng kanyang anak na si Ian na siyang nanguna sa pag-oorganisa ng naturang activity. Dumalo rin sa okasyon ang asawa ni Ian na si Jennifer at ang kanilang mga anak, pati na ang direktor na si Adolfo Alex Jr. at ang veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. Sa kabila ng paanyaya, hindi nakadalo ang mga kapatid ni Ian sa nasabing pagtitipon. Ayon sa kanya, naipabatid sa kanila ang mga detalye ng programa kabilang ang impormasyon na ibinahagi sa kanilang group chat. At personal din niyang ipinaalam sa ilan sa kanila ang tungkol sa misa. Gayunpaman, may kanya-kanya silang mga plano kaya hindi sila nakasama sa paggunita. Lotlot and siblings held separate mass for Nora. Hindi dumalo sina Lotlot De Leon, Matet De Leon at Kenneth De Leon sa banal na misa na idinao sa harap ng puntod ng kanilang yumaong ina na si Nora sa libingan ng mga bayani.
kung saan si Ian ang nanguna sa pag-oorganisa ng seremonya. Kasabay nito, nagsagawa rin ng sariling misa ang mga adopted children ni Nora na ginanap sa St. John Paul II Parish sa Eastwood, Quezon City. Magkahiwalay ngunit sabay na isinagawa sa umaga ang dalawang pagunita bilang pag-alala sa first death anniversary ni Nora. Matapos ang misa sa libingan ng mga bayani, nakaalis na ang mga miyembro ng media nang dumating si Kiko de Leon upang makiisa sa paggunita. Sa kabilang simbahan, naging espesyal na panauhin ang Diamond Star na si Maricel Soriano sa misa na inorganisa ni na Lotlot, Matet at Kenneth. Lotlot countered Ian's claim of sole heirship over Nora's estate. Naging kontrobersyal ang paggunita ng first death anniversary ni Nora matapos lumabas ang official statement mula sa Esther and Associates, ang legal counsel ni Lotlot. Ayon sa pahayag, hindi umano kinonsulta si Lotlot kaugnay sa pagtatag ng one-person corporation na saklaw ang Nora Honor Enterprise at Nora Honor Foundation na inilaan bilang pagpupugay sa alaala ng kanilang ina. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Ian sa isang interview kung saan iginiit niyang nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kapatid. Nilinaw din ng kampo ni Lotlot na wala siyang anumang partisipasyon sa pagkakatatag at pamamahala ng naturang korporasyon. Iginiit ng kanilang abogado na walang kinalaman si Lotlot sa anumang hakbang na isinagawa ni Ian kaugnay sa pamamahala ng estate ng kanilang ina. Batay sa statement, wala umanong naging papel si Lotlot sa pagbuo, pamamalakad at mga fundraising ng naturang hakbang. Binigyang diin din na mali ang anumang pahayag na nagsasabing kasama siya sa mga planong ito at hindi ito tumutugma sa katotohanan ayon sa kanilang panig. Idinagdag pa na sa kanilang kaalaman ay walang iniwang last will and testament na nagtatakda kay Ian bilang nag-iisang may kapangyarihan sa estate ng kanilang ina. Giit ng kampo ni Lotlot na hindi siya naghahabol ng mana o anumang benepisyo mula sa ari-arian at pamana ng kanilang ina. Kusa si Lotlot na umiwas sa anumang responsibilidad matapos natanggapin ni Ian ang pamumuno sa mga legal na usapin. Binigyang diin na may naunang proyekto ng foundation na sinimulan kasama ang magkakapatid, na nauna umanong suportahan ni Ian bago ito naging sentro ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi rin na masakit para kay Lotlot ang pagtanggi sa kanyang kaalaman sa naturang hakbang, lalo na't dati umano itong naipabatid at nabigyan ng suporta. Dahil dito, lumalim ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkabilang panig. Wala na umanong komunikasyon sa pagitan ni na Lotlot at Ian mula noon, at nananatili si Lotlot na tahimik bilang paggalang sa alaala ng kanilang ina at upang maiwasan ang mas matinding alitan sa pamilya. Gayunpaman, binigyang linaw na ang kanyang pananahimik ay hindi dapat ipakahulugan bilang pagsang-ayon sa mga naunang pahayag. Giit ng kampo ni Lotlot, hindi nila papayagan na madamay ang kanyang pangalan sa mga usaping wala siyang kinalaman, at hindi rin ito gagamitin sa paraang hindi tumutugma sa katotohanan. Nanindigan silang mananatiling private at tapat ang pag-alala ni Lotlot sa kanyang ina, hiwalay sa anumang kontrobersya sa pamamahala ng estate. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!